Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is kailan darating si Kristo. And yung concept po niya is millennialism. And makikita po natin to sa Revelation 20. And today po, i-share ko po sa inyo yung mga natutunan ko sa teaching natin. Sa first teaching po, yung Jesus will come back again. So, alam naman po nating lahat na Panginoong Kristo ay muling babalik. And sa pagbabalik na po, siya yung maghahari sa mundo. And wala na pong kasamaan. Sa second teaching naman po, the kingdom of God is a present reality. So, yung langit po, ayun po yung tinatawag na kingdom of God. And ito po yung nagfe-face ng reality sa atin na sa langit is wala nang bigati or sakit na makukuha natin, and doon we have a peaceful life, hindi gaya dito sa earth na magulo, and ang naghahari lang doon ay kabutihan and walang kasamaan. Sa third teaching naman po, the kingdom of God is not literal 100 years. So, yung sinasabi po dito na yung paghahari ng Diyos sa mundo ay magkakaroon lamang ng 1,000 years. Hindi po siya literal na 1,000 years dahil hindi lang siya magiging 1,000 years dahil buong taon sa pagbabalik ng Diyos, magkakaroon na tayo ng walang hanggan na kabutihan sa piling ng Diyos. So, hindi lang siya 1,000 years na mararamdaman natin, bagkus sa buong taon or lagpas pa sa 1,000 years. Proceed po tayo sa application. First application, prepare your family for the coming of Jesus Christ. So, kung tayo prepare na sa pagdating ng Panginoon Kristo, tanggap mo na darating siya. I-encourage mo din yung family mo na tanggapin or malaman nila na dadating ang Panginoong Kristo. And huwag tayong maging sakim na tayo lang yung nakakaalam nun. Kailangan natin sabihin din sa pamilya natin for them to prepare na darating si Kristo and muli siyang maghahari sa mundo na walang kasamaan kung hindi puro kabutihan lamang. Sa second application naman po, disciple your children now or regret later. So, hindi lang sa mga anak ka pwedeng mag-disciple, pwede mo rin itong disciple sa mga kaibigan mo, family, relatives, or kahit na sinong tao. Kasi pag nag-disciple ka sa kanila, mas magkakaroon sila ng kaalaman sa salita ng Diyos, and hindi ka na magre-regret balang araw kasi nagawa mo na yung will mo na kaloob sa iyo ng Diyos or gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Sa third application naman po, share the gospel to your friends with urgency and priority. So, kung tayo nakakapag-share tayo sa mga friends natin ng short stories about our lives, dapat sinishare din natin yung gospel ni Lord gaya ng pag-share niya dati. And dapat priority natin to sa buong buhay natin, hindi yung parang once in a lifetime mo lang siya gagawin with your friends, but then gawin mo siyang priority na tuloy-tuloy yung pag-share mo ng word of God sa mga friends mo. Sa discussion po tayo, who are we going to share the gospel with today? So, for me po, i-share ko po yung gospel or yung topic natin for today sa friends ko, sa family, relatives, and to other people, or maybe magpo-post to share some
gospel about God para hindi lang ako yung may alam about sa naging topic natin for today, at meron din silang kaalaman or kahit papaano meron akong na-share sa kanila na hindi ko siya magkakaroon ng regret na panghabang buhay, dahil yung thoughts na binigay sa atin ni God is not about for ourselves lang. Dapat share natin to other people for them to know kung bakit may Christ sa buhay natin and kung bakit patuloy pa rin tayong hindi pinapabayaan ng Kristo sa buhay natin. And ayun lamang po. Thank you so much for watching.